Sauteed bean sprout with tofu. Tara, luto tayo. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isang napakabilis at napakasimpleng recipe. Isa rin po ito sa pinaka-healthy at paborito kong lutuin. So gagawa po tayo ng ginisang togi with tofu. At ito na po yung ating mga ingredients. Gagamit tayo ng bean sprout or togi. I think nasa 1 kilo po ang timbang nito. 3 pirasong tokwa, hinati ko lang po ito ng 3 hiwa or pwede rin po 2 hiwa. Unting pork lang na pangsahog natin, pwede rin po kayo gumamit ng kahit anong available na karne na leftover po sa inyong mga pinaglutuan. Sa atin naman panggisa, gamit tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Ito naghiwa din tayo ng julienne cut na carrots at julienne cut na bell pepper. Para naman sa atin na flavor enhancer, gagamit tayo ng shrimp flavor po na bouillon cube, oyster sauce, black ground pepper, at para sa ating panggisa, gagamit tayo ng butter. Pwede rin po kayo gumamit ng margarine or mantika kung wala po kayong butter. Pero mas malinamnam po pag butter po yung inyong gamitin. Okay. So without further ado mga katropa, umpisahan na po natin. First po mga katropa, yung unang gagawin natin, prituin na po muna natin yung ating tokwa. So mas maganda na i-drain nyo po ito sa paper towel para ma-absorb po ng towel yung excess po na tubig ng ating tokwa. Sa ganun ay hindi po siya masyadong tumilamsik pag ating itong ipiprito. So ito, iprito na po natin. So mga katropa, ito na po, paluto na po yung ating tokwa. Yan. So I think pwede na po natin kunin. Yan, tinan po natin. Yan, medyo brown na po siya on both sides. And then, i-drain po natin ito sa ating paper towel. Yan. Ito po yung ating palalamigin and then hiwain po natin ito into small cubes at i-refry po natin ulit para maging crispy. This is an optional po, pwede rin po na hindi nyo na po ito iprito, pero sa akin gusto ko po medyo crispy po siya kasi pag crispy po ay hindi po siya madaling madurog pag nahalo na po sa ating gulay. So ilagay na po natin dyan, dahan-dahan, yan. So saglit na po natin itong i-refry kasi na-fry na rin po ito para lang po mag-seal yung gilid po ng ating tofu. Yan, para mag-crispy po siya. Okay? So about mga 2 minutes lang po na pag-refry, basta mainit na po yung inyong mantika ay pwede po natin itong hanguin. So mga katropa, I think okay na po yan. Nag-brown na po yung medyo puti po sa gilid yan, katulad niya, nag-seal na po siya. So even na po yung kulay at medyo firm na po yung ating tokwa. So patayin na po natin yung apoy and then ayan, gamitan natin ng ganito para madali po. So ayan na po mga katropa, palamigin na po natin. Lagyan natin ito dito sa ating paper towel para ma-drain po natin yung excess na mantika. Yan, and then set aside po muna natin at magigisa na po tayo ng ating mga gulay. Start na po tayo sa pagluluto. So maglagay lang po tayo ng konting mantika, about 1 tablespoon para mabasa lang po yung bottom ng ating pan. So, gagamitin nating baboy, medyo may fats na po siya. So, hindi na po natin kailangan maglagay ng maraming mantika. Okay, lagyan na po natin dyan. So, i-brown po muna natin. Hintayin po natin na mag-tostado po ng konti yung ating baboy. At lumabas po yung mga mantika po ng fats ng ating isasahog na baboy. Yan. So, again, pwede po kayong maglagay dito ng chicken. Or kung ano, mayroon po kayo mga any leftover po na mga sobrang karne na inyong po pinaglutuan ay pwede pong gamitin.
So sa mga ayaw po kumain ng any kind of meat, yung mga vegetarian, pwede nyo na po itong tanggalin sa ating mga ingredients. Pwede na pong mag-isa lang po kayo ng bawang, sibuyas at kamatis, and then isote na po natin, lutuin na po natin yung ating mga vegetables. So ganoon na po kasimple. Okay, pwede po ito pang side dish, pwede po ito pang ulam. Maglagay po tayo ng konting asin lang, konti lang, para mapakapit lang natin. Magkaroon na po siya ng konting flavor yung ating karne during po habang sinutosta po natin tong ating pork. Okay, so ayan na po mga katropa, tostado na po yung ating pork. So yan po yung hinahanap natin para lumabas na po yung flavor. At tostado na po. So pag natusta na po yung ating pork, ilagay na po natin yung ating bawang. Mag-start na po tayo sa paggigisa. Okay. Yan. And then sunod na po natin yung ating sibuyas. Yan. And then sunod na po natin yung ating kamatis. So, take time po sa paggigisa, huwag nyo pong madaliin. Importante po ay ma-extract po natin yung mga aromatics at lasa ng ating mga ginigisang pampalasa. Yan. And then, ilagay na po natin yung ating bouillon cube, shrimp flavor. Pwede rin po kayo gumamit ng pork, beef, depende po kung ano pong gusto nyo pong ilagay. So, ilagay na po natin yan para mag-incorporate na po yung lasa ng ating bouillon cube. At the same time, para matunaw na po siya. Okay? Kasi dry po ito. So, pag ilagay natin ito mamaya sa vegetable natin, baka po hindi siya madurog o hindi siya matunaw. Yan. So, hintayin po natin na madurog po yung kamatis. Ayan, pag nag-translucent na po yung ating sibuyas at nadurog na po yung ating kamatis, pwede na po natin ilagay yung ating mga vegetables. Okay. Sa akin, inuuna ko po dito muna yung carrots. Okay. Ayan. Kasi medyo matigas na po yan. Ayan, pag natapos na po natin ilagay yung ating carrot, na po natin yung ating bean sprout or togi. So yung togi po dito sa Pinas is medyo maliliit compare po sa togi po na nabibili natin sa Korea. Yung yellow bean sprout, ito po green. Okay. So ilagay na po natin. Yan. So kailangan po na drain po para wala po siyang excess na tubig. Para hindi po maging matubig po yung ating ginigisang togi. Yan. So madali lang po maluto yan. Hindi po natin kailangan ng tagalan para medyo crunchy pa po siya at hindi po siya overcooked. Pag nalagay na po natin yung ating togi, ilagay na po natin yung ating bell pepper para po lalo pong attractive at maging maganda yung itsura ng ating gulay. Then, maglagay na po tayo ng ating oyster sauce, about 2 tablespoon lang. Yan. Okay. So adjust na lang po kayo mamaya. Pwede po kayo mag-adjust ng asin pag medyo bland pa po yung lasa. And then, para hindi po siya mag-dry, lagay na po natin yung ating butter. Yan po yung magpapasarap dyan. Ilagay po natin sa later part po ng ating pagluluto. Yan. Lagay po tayo ng black ground pepper. And lastly, ilagay na po natin yung ating tofu o yung ating tokwa. Yan. So haluin po natin para mag-incorporate po ang lasa at ma-distribute po ng pumasok na rin po sa ating tofu. So I think okay na po yan. Mana lang po natin para mag-adjust po tayo ng seasoning if ever po na medyo matabang pa po siya. Okay? So tikman natin. Ayaw natin to na ma-overcook. Okay? So, okay na po. Tamang-tama lang yung lasa niya. Naglasa na yung nilagay nating bouillon cube at yung ating oyster sauce. So, patayin na po natin yung apoy para hindi po siya ma-overcook. So, yan na po. Luto na po yung ating
ginisang togi with tofu. Kung gusto nyo po na mas masarap at lalong bumango, this is also an optional ingredient, sesame oil. So lagyan natin sa about 1 tablespoon na po na sesame oil. Yan. This here. Oh, look at that mga katropa. Ang ganda ng itsura niya. So luto na po yung ating ginisang togi with tofu. Sana po nag-enjoy kayo. Ako po si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.